Hindi ko na alam kung ilang oras na ako ngayong nakatulala sa madilim na paligid. Nahihirapan ako sa paghinga dahil nasa ibabaw ko pa rin si Adam, at mahimbing nang natutulog. Naririnig ko ang paghilik niya mula sa pagkakasubsob ng mukha niya sa leeg ko. Ang kamay ko ay parang may sariling buhay dahil kanina pa ito humahaplos sa likod niya, na parang hindi man lang nangangalay, ganun din ang isa kong kamay sa braso niya. Hindi ako makapaniwalang sa isang kisap mata lang, ay naglaho na ang pagiging birhen ko. Iniisip ko lang ito kanina, pero ngayon ay wala na. I have cared for it for 31 years, at isang Adam Salvacion lang pala ang makakakuha. Isang lalaking ilang beses na sinubukang kitilin ang sarili niyang buhay, dahil lang sa pagmamahal niya sa isang babae. Isang ordinaryong tao lamang, na ang paraan ng pamumuhay ay ibang-iba sa atin. Hindi naman ako tumitingin sa estado ng isang tao. Hindi ko lang inasahan ito. Minsan na rin naman akong nagkagusto sa isang lalaki, pero hindi ganun kalalim ang naramdaman ko at hindi ko rin sineryoso. Isa sa mga anak ng kaibigan ng mga magulang namin. Ni hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin ngayon. Bakit nga ba pinagtitiyagaan ko ang isang lalaking katulad niya? Napakatigas ng ulo niya, at nakakainis na ang mga ginagawa niya sa sarili niya, para lang sa isang babae. Huminga na lang ako ng malalim. Bigla kong naalala ang babaeng ngayon ay nasa ilalim ng kama. Kailangan na niyang lumabas dyan bago pa magising si Adam. Nag-isip ako kung paano ko may aalis si Adam sa ibabaw ko. Napakabigat pa naman niya. Sinubukan ko na siyang itulak paalis sa akin, ngunit bigla na lamang siyang yamakap sa akin ng mahigpit. Naipikit ko na lamang ng mariin ang mga mata ko, nang makaramdam na naman ako doon ng kirot. Mas lalo pa niyang isinubsob ang mukha niya sa leeg ko, hanggang sa maramdaman kong hinahalikan na naman niya ako doon. Hindi ko na naman mapangalanan ang sarap na nararamdaman ko sa mga sandaling ito. Tila ba kumuha lamang siya ng kaunting pahinga kanina mula sa pagtulog niya, at heto na naman siyang muli. Hindi ko naman siya magawang tanggihan, at hindi ko rin alam kung bakit. Naliligayahan ako sa mga ginagawa niya sa akin ngayon. Bahala na kung sa paggising niya ay malaman kaagad niyang ibang babae ang nakapiling niya ngayon. Hindi ang babae na nakilala niya kanina sa bar, kundi ako. Siguradong mas magagalit pa siya sa akin ngayon kapag nalaman niyang ako ito. At magtataka siya kung paano ito nangyari. Ilang sandali pa hanggang sa tuluyan na naming marating ng sabay ang rurok ng kaligayahan. Sabay kaming nanginginig habang magkayakap ng mahigpit. Siya naman ay muling bumagsak sa ibabaw ko. Hiningal siya at naririnig ko na ang malakas at mabilis na tibok ng puso niya. Hinaplos kong muli ang likod niya. Bakit birhen ka pa? Bigla akong napahinto sa tanong niya. Ha, hindi kaagad ako nakasagot. Bakit naman tinanong pa niya yan? At bakit ibinigay mo sa akin ang sarili mo? Alam mo ba kung sino ako? Napalunok akong bigla at hindi pa rin nakasagot. Bigla na lamang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Oh crap! Matapang akong babae, pero parang ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Sa tingin ko naman ay hindi mo kailangan ng pera. Na, sigurado ako dyan. Ha, mas lalo pa akong natigilan sa tanong niya. Paano naman niya nasabi? Hindi ba't yun ang pinag-usapan nila kanina ng babae, kaya sila nakarating dito? Inalok siya ng aliw ng babaeng yun kapalit ng pera. Ano ba talaga ang intensyon mo sa akin? Nangunot bigla ang noo ko sa tanong niya. Saan mo dinala ang babae? At ganun na lamang ang pagngangako sa sumunod na niyang tanong. Kumabog ng husto ang dibdib ko. Bumangon bigla ang ulo niya at hinarap ako. Hinawakan niya ang pisngi ko at mula sa dilim, ay naaninag ko ang mga mata niyang nakatitig na sa akin ng same time. Tumatama din ang mainit niyang hininga sa nguso ko dahil sa pagkakalapit niya ng husto sa akin. Akala mo ba hindi kita makikilala? Nakainom lang ako, pero hindi pa ako lasing. Kilalang kilala ko ang mga mata mo at ang boses mo. Bigla akong pinanlamigan at hindi pa rin nakasagot. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Bakit mo ginawa ito? Hindi ko ito pinlano. Nakita kong pinagnanakawan ka na ng babaeng kasama mo kanina. Kahit tingnan mo pa ang sahig. Nakakalat doon ang wallet mo at ang mga pera mo. Kinalkal niya kanina ang wallet mo habang nasa banyo ka. At nakikita mo kami kahit naririto na kami sa loob. Ikaw na talaga ang magaling Darna. Napahinto naman ako nang tawagin na naman niya akong Darna. Ilang beses ko nang narinig sa kanya yan.
Bakit hindi ka nalang magpasalamat sa pagligtas ko sa'yo sa babaeng yun? Tinangkal niyang kunin ang pera mo kanina, at hindi ka sigurado kung malinis siya. Baka mamaya niyan ay may sakit na yang STD o AIDS. Gusto mo bang mahawa? Matapang ko namang sagot sa kanya. Kaya ikaw ang sumalo, hindi naman ako nakasagot. Ano bang pakialam mo? E di mas mabuti, para mamatay na ako. Sa ginawa mong to, akala mo ba paninindigan kita? Alam mong isa lang ako sa mga mahihirap na mga taong gumagapang sa lupa para lang makakain at para mabuhay. Kuto lang kami para sa inyo. Bukod dyan, kamag-anak mo ang lalaking umagaw sa babaeng mahal ko. Sa ginawa mong to, pinatunayan mo lang sa akin na pare-pareho lang kayo ng angkan mo. Gagawin niyo ang lahat para makuha ang isang tao, kahit may nagmamay-ari ng iba. Malakas ko na siyang itinulak dahil sa mga sinabi niya. Nahugot namang bigla mula sa akin ang lintek na alaga niya. Bumangon ako at bumaba ng kama. Ngunit napadaing ako sa matinding kirot na naramdaman ko. Nanggatag ang mga hita ko, at nawalan ng balanse ang mga tuhod ko, kaya't nasubsob ako hanggang sa bumagsak ako sa sahig. Lumagabog ang katawan ko, at muli akong napadaing nang tumama ng malakas ang braso at balikat ko, sa sahig. Jasmine, naramdaman ko naman ang mabilis na paglapit sa akin ni Adam. Bigla ring sumabog ang liwanag sa buong paligid. Hindi ako makatayo dahil sa matinding kirot na nararamdaman ko, na gumagapang sa mga hita ko. Parang banibiyak nito ang buong katawan ko. Halos maiyak ako sa sobrang sakit. Humawak ka sa akin. Binuhat niya ako at dinalang muli sa kama. Bitawan mo ko. Turan ko naman sa kanya, muli ko siyang itinulak. Magkahalong kirot at galit ang nararamdaman ko ngayon para sa kanya, at hindi ko mapigil ang maluha. Binitawan din naman niya ako, pero napansin ko mula sa gilid ng aking mga mata, ang pagtitig niya sa akin. Kaagad kong pinalis ang mga luhang pamatak sa pisngi ko. Bakit ba ako umiiyak? Matapang ako no, hindi ako iyakin. Muli kong sinalubong ng matapang na tingin ang kanyang mga mata. Lumabas ka na, iwan mo na ko dito. Matigas kong utos sa kanya. Ngunit sabay kaming natigilan, nang makarinig na kami ng impit na daing na tila nagmumula sa ilalim ng kama. What the? Mabilis na bumaba ng kama si Adam at sumilip sa ilalim. Ikaw, anong ginawa mo? Kaagad na tanong sa akin ni Adam matapos niyang makita ang babae sa ilalim, pero hindi ko siya sinagot. Mabilis siyang tumalikod at dinampot ang mga damit niya. Nakita niya rin ang mga nagkalat niyang wallet at pera sa sahig. Mabilis din niya ang mga itong dinampot. Napatitig na lamang ako sa kabuuan niya, sa mapipintog niyang puwet at sa nakalaylay niyang alaga, na masasabi kong may ipagmamalaki nga. Napatunayan ko naman, dahil hindi ko na magawang makalakad ngayon. Ano nang gagawin ko? Baka iwan niya talaga ako dito ng ganito. Subukan niya lang, kundi papatayin ko na talaga siya. Dali-dali niyang sinuot ang damit niya, at nanatili akong nakatitig sa kanya. Hindi ako makapaniwala na ang isang tulad niya, ay may kahangahangang pangangatawan. He is 6 feet 2 inches tall and weighs around 181 pounds. Nakita ko lang yan matapos kong ma-background check siya. Malapad ang kanyang dibdib, at kapansin-pansin ang kanyang matipunong mga braso. At sabihin ko sa iyo, mayroon siyang well-defined na six-pack. Ayon kay Trixie, 3 years ng girlfriend ng kuya niya si Esmeralda bago ito biglang nawala. Kilalang kilala na rin daw nila ang ate Esmeralda nila, dahil maraming beses na rin daw nila itong nakasama noon. Madalas daw itong iuwi noon ni Adam sa bahay nila, at nasaksihan daw nila kung paano nasira ang buhay ng kuya nila, buhat nang mawala si Esmeralda. Kung dati-rati daw ay napakabait ng kuya nila at mapagmahal sa kanila, simula daw noong umalis ang ate Esmeralda nila, palagi na raw sila nitong pinagagalitan at sinisigawan. Isang beses daw ay nasigawan din nito ang kanilang ina, pero humingi din daw naman kaagad ito ng tawad. Simula din daw noon ay bihira nang umuwi sa kanila ang kapatid nila, at alam daw nilang hinahanap nito si Esmeralda. Halos hindi na raw ito natutulog dahil pagkatapos sa trabaho, ay mag-uumpisa na ulit itong maghanap. Tumulong na rin daw sila sa paghahanap noon kay Esmeralda sa pamamagitan ng social media, pero wala din daw silang nagawa. Hindi rin daw nila nahanap si Esmeralda. Nadobol ang pinagdaraanan ng kanilang panganay na kapatid, nang mamatay ang kanilang ina sa sakit sa puso. Malaki daw ang ibinagsak ng katawan noon ng kuya nila.
Sobrang payat daw nito noon. Nakabawi lang daw ito makalipas ang 4 na taon. Parang tinanggap na rin daw ng kuya nila na wala na ang girlfriend niya. May isang babae ang palaging umaali-aligid kay Adam, at nakikita ko rin yun palagi hanggang ngayon. Si Heidi Navarro, isa rin siyang call center agent at kasama niya mismo sa trabaho. She's quite lovely, and I get the feeling na mahal niya si Adam. Sa halos 1 buwan ko na ring pagsubaybay kay Adam, nakikita ko kung gaano kalakas ang karisma niya sa mga babae. Hindi naman talaga nalalayo ang hitsura niya sa pinsan kong si Maximus. At sigurado akong mas lalong taytengkad ang kagwapuhan niya, kapag nasuotan na siya ng mga mamahaling damit at mga alahas. Ang sapatos nga niyang gamit ay lumang-luma na, at nakikita ko na ang mga sira sa gilid. May mga himulmol na rin ang boxer short niya, at medyo kupas na rin ang t-shirt at jacket niya. Sa nakikita ko sa kanya, mataas ang pride niya. Kapag sinubukan ko siyang bilhan ng mga mamahaling gamit sa katawan, pakiramdam ko ay hindi niya tatanggapin. Katulad na nga lang ng mga sinabi niya sa akin kanina, hinusgahan niya ako at ang buong angkan ko, dahil lang mayaman kami at siya, ay isa lang dukha. Na kaya naming gawin ang lahat dahil sa estado namin sa buhay. Hindi ko naman siya masisisi kung magkaganyan siya, dahil naagawan siya. Mukha namang ayos na sa kanya ang buhay mahirap, basta naririyan sa tabi niya ang mga mahal niya sa buhay, pero bigla siyang iniwan ng babaeng pinaglanan niya ng mundo niya. Halata namang sobra pa siyang nasaktan ngayon. Ano bang maitutulong ko sa kanya para makalimot siya? Pwede akong magpagamit kahit kailan niya gusto. Pero bakit ko naman gagawin yun para sa kanya? Sino ba siya? Sino ba siya sa buhay ko? At bakit ko ito ginagawa? Hindi ako ito Hindi ako ito. Ako ay isang matapang na babae, at tumanggi akong maging kontrolado ng isang lalaki. Pinipili kong hindi pumasok sa isang relasyon, dahil ayokong madamina ng kahit sino. Parang kinukurot na naman ang puso ko sa mga sandaling ito. Kaagad akong huminga ng malalim. Matapos niyang magbihis, ay dinampot niya rin ang mga damit ko sa sahig at lumapit sa akin. Magbihis ka na. Inuna niyang isuot sa mga paa ko ang underwear ko. Naging marahan naman siya. Hindi ko siya sinagot at nanatili lamang nakatitig sa kanya. Hindi ko na rin mapigilan pa ang sumimangot, dahil sa sama ng loob ko sa kanya. Patuloy naming naririnig ang pagwawala ng babae sa ilalim ng kama. Parang sinisipa na rin niya ang sahig. Patuloy din akong dinamitan ni Adam. Hirap na hirap ako sa pagsusuot ng pantalon. Ilang ulit akong napadaing dahil sa matinding sakit na nararamdaman ko. Napapabuntong hininga naman siya ng malalim, at nakikita ko rin ang paggalaw ng panga niya at ugat sa sentido niya. Isinuot din niya sa akin ang jacket ko, pero natigilan ako nang kunin niya sa bulsa nito ang baril ko. Anong gagawin mo? Bigla akong kinabahan. Hindi siya sumagot. Naglabas din siya ng ilang lilibuhing pera, mula sa wallet niya. Nagsuot siya ng sombrero at sunglasses. Nakita na ba niya ang mukha mo? Bulong niya sa akin. Hindi. Bigla niyang hinayla ang kumot at isinaklob sa akin. Nagulat naman ako sa ginawa. What the hell? Muli kong narinig ang babae sa ilalim ng kama. Sinilip ko ang ginagawa ni Adam mula sa siwang ng kumot. Nakita kong hinihila na niya palabas ng kama ang babae. Inalalayan niya rin itong makatayo at tinanggalan ng gapos sa bibig. Mga walang hiya kayo. Tumigil ka sa pagsigaw kung ayaw mong barilin kita. Nagulat ako nang bigla niyang itutok sa panga ng babae ang baril ko. Everyone naman ang matinding takot sa anyo ng babae. Hindi ito nakakilos mula sa kinatatayuan nito, pero sinulyapan niya ako dito sa kama. Nagtama ang aming mga mata, pero isang mata ko lang ang inilabas ko upang hindi niya ako makilala. Huwag po, may anak po ako, para po sa anak ko kung bakit ko ginawa to. Bigla na lamang siyang umiyak nang hindi gumagalaw. Umalis ka ng tahimik sa lugar na ito. Hindi ka masasaktan. Babayaran ko ang oras mo. Tinanggal na rin ni Adam ang gapos niya sa likod, bago niya iniabot sa babae ang lilibuhin niyang pera. Go straight out and don't talk to anyone in the lobby. Naiintindihan mo ba? Babantayan ko ang kilos mo. Opo, masusunod po. Kaagad na ring nagtungo ang babae sa pinto. Pansin ko ang panginginig ng katawan niya. Pinagbuksan naman siya ng pinto ni Adam, hanggang sa tuluyan na itong makalabas. Napahanga ako sa ginawa niya, pero sana nga ay manahimik na ang babaeng yun.
Muli na siyang humarap sa akin. Ihahatid na kita sa bahay mo. Kaagad na rin siyang lumapit sa akin. Hindi ako makakauwi ng ganito. Napahinto naman siya at napatitig sa akin. Hindi ako makagalaw. Kapag sinabi ko naman sa kanila na may sakit ako, ipapacheck up kaagad nila ako sa doktor. Hindi nila pwedeng malaman na itong kabibe ko ang masakit. Magtataka sila dahil wala naman akong boyfriend. Anong sasabihin ko? Hindi sila titigil hanggat hindi nila nalalaman kung sino ang nakasama ko. Everyone bigla ang frustration sa anyo niya. Bahagyang dumilim ang anyo niya habang nakatitig sa akin. Huwag mo na lang muna ako iuwi. Magdadahilan na lang ako na nasa isang misyon ako. Sa mga kamag-anak mo, hindi rin pwede. Siguradong isusumbong nila ako sa parents ko. Wala akong close sa mga pinsan ko. Ayoko ring makaabala sa mga kaibigan. Sa hotel, ililipat na lang kita ng ibang hotel. Paano ako makakakilos doon ng mag-isa? Paano kapag gagamit ako ng banyo? Baka madulas pa ko. Paano ako kakain? Dinig ko ang mahina niyang pagmumura. Baka pwede sa bahay mo na lang muna. Maawa ka naman sa akin oh. Nasarapan ka naman eh. Naka-round 2 ka pa nga eh. Umawang bigla ang mga labi niya. Siniguro ko namang kaawa-awa ang hitsura ko. Maliit na apartment lang ang meron ako. Halos kwarto lang, marumi pa. Paano ka makakatulog dun? Maingay din ang lugar na yon, magulo. Ayos lang sa akin iyon. Sanay na ako sa ganyan. Alam mo namang taong kalye ako. Mas magiging comfortable ako doon dahil naruroon ka. Aalagaan mo naman ako diba? Asa ka. Napasimangot akong bigla sa sagot niya, pero binuhat na rin niya ako at inalis mula sa kama. Napangiti akong bigla, kaagad kong iniyakap sa leeg niya ang mga braso ko. Pero kaagad kong sinupil ang mga ngiti ko, nang lingunin niya ako. Salubong ang mga kilay niya, at parang wala sa loob ang ginagawa niyang pagtulong sa akin ngayon. Lumabas na kami ng room at sumakay ng elevator. Halos mabingi ako sa sobrang tahimik sa loob dahil hindi na siya nagsasalita. Hanggang sa tuluyan na rin kaming makalabas. Kaagad napatingin sa amin ang dalawang babaeng nasa reception area. May pagtataka sa kanilang mga mata habang nakatitig sa amin. Mag-check out na po kayo sir. Yeah, sagot niya pero ako na ang naglapag sa table nila ng card. Kunot-noo pa rin silang nakatitig sa akin. Marahil ay natatandaan nila na ibang babae ang kasama kanina ni Adam, at bumaba na rin ang babaeng yun dito, kani-kanina lamang. Pero hindi naman sila nagsalita. Nagpatuloy na sa paglalakad si Adam, hanggang sa makalabas na kami ng gusali. Tinungo namin ang bar na pinanggalingan namin kanina, kung saan naruroon ang aming mga motorsiklo. Kaagad din namin itong narating. Napatingin siya sa motorsiklo kung nasa tabi lang ng sa kanya. Kilala na niya yan dahil sa madalas kong gamitin sa tuwing kami ay nagkikita. Paano mo iuuwi yan? May iwan yan dito, aniya sa akin. Ipapakuha ko na lang sa mga katrabaho ko. Hindi naman siya sumagot, dahan-dahan niya akong iniupo sa motorsiklo niya. Pikit mata kong tiniis ang kirot na nararamdaman ko. Pasak lang pa rin akong umupo. Wala naman siyang reaksyon. Hindi man lang niya ako comfort sa nararamdaman ko, kaya hindi ko mapigil ang mapasimangot muli. Kinuha niya ang helmet sa motorsiklo ko at isinuot sa akin. Isinuot na rin niya ang sa kanya, at sumakay na rin sa unahan ko. Agad ko siyang niyakap mula sa likod. Kaya mo naman sigurong hindi yamakap, sabi niya na siyang ikinahinto ko. Baka mahulog ako, may iniinda akong masakit. Mas lalo pa akong napasimangot. Minabuti ko na nga lang na kumalas mula sa kanya, at naghanap na lamang ng mahahawakan ko sa likod ko. Binuhay na niya ang motorsiklo niya, pero bigla niya akong nilingan. Okay na ko, mahina kong sabi sa kanya, nang hindi siya tinitingnan sa mga mata. Pero bigla niyang kinuha ang mga braso ko at iniyakap sa kanya. Wala na akong pera pampa-hospital sa iyo kapag nahulog ka dyan. Bigla akong napangiti, hindi naman niya ito makikita. Hindi ko siya sinagot pero nanatili na akong nakayakap sa kanya. Sinimulan na rin niyang patakbuhin ang motorsiklo niya. Kung ako lang mag-isa, kakayanin ko naman talagang kumilos nang wala siya. Isa akong undercover agent. Bago ako pumunta dito, nagtapos ako ng kursong kriminolohiya. Sumailalim ako sa malawak na pagsasanay, at nagtiis ng maraming pinsala at paghihirap. Minsan na rin akong tinamaan ng bala sa hita at nasaksak sa tagiliran,
mula sa 10 taon ko ng paninilbihan sa serbisyo sa bansa. Pero yung mga yun ang mas lalong nagpapatapang sa amin. Walang-wala itong wasak kong kabibe ngayon. Pero hindi ko rin alam kung bakit nagpapabebe ako ngayon sa taong ito. Siya naman ang may gawa nito sa akin eh. Alam na pala niyang ako ito, pero itinuloy pa rin niya, at nakadalawa pa siya. Ano ang ibig sabihin nito? Baka gusto niya rin akong matikman at nagustuhan niya pa. Paano ba ang kumain ng hotdog? Pag-aaralan ko yan, para mas lalo pa siyang masayahan, at hindi na niya ako ipagtabuyan pa. Napangiti na lamang ako sa naiisip ko. Kalahating oras ang nakalipas ay nakarating din kami sa Taytay Rizal. Pumasok kami sa gate ng compound nitong 3-story apartment, na palunat ang pagkakagawa. Maraming mga batang naglalaro dito sa malawak na gallery. Marami ring mga motorsiklo ang nakapark sa ilalim ng hagdan, na paakyat sa 2nd floor at 3rd floor. Dito inihinto ni Adam ang motorsiklo niya. May ilang tambay na mga tao dito sa labas at lahat sila ay nakatingin sa amin. Sila yung tinatawag na mga merits. Kuya, ganda ng kasama mo ah. Girlfriend mo. Nagulat ako sa isang batang lalaking lumapit sa amin. Bukod sa bungi, ay may ilang sira pa ang ibang ngipin niya. Siguro ay nasa edad 5 or 6 pa lamang siya. Oo nga, ang ganda niya, Kuya Adam. Girlfriend mo siya. Sigaw din ng isa pang batang babae na lumapit din sa amin, hanggang sa magsilapitan na rin ang iba pa sa kanila. Ate, ano pangalan mo po? Girlfriend ka po ni Kuya Adam? Tanong ng isa sa kanila. Napangiti naman ako. Hindi, ngunit bigla akong napahinto, nang unahan ako ni Adam sa pagsagot. Nauna na siyang bumaba ng motorsiklo niya. Ang ganda mo po ate. Ang puti-puti mo, sabi naman ng isa pa sa kanila. Siguro ay nasa 10 ang bilang nila, at iba-iba ang edad nila. Mayroong medyo malalaki na at karamihan ay medyo maliliit pa. Bagay kayo ni Kuya ate. Ano po pangalan mo? Ako si Jasmine. Tawagin niyo akong Ate Jasmine, nakangiti kong sagot sa kanila. Ate Jasmine, para ka palang bulaklak. Natawa naman ako sa sinabi ng isa. Kuya Adam, hindi mo na girlfriend si Ate Esmeralda. Napahinto naman akong bigla sa tanong ng isa sa kanila. Matagal na yun, wala na yun sila, sagot naman ng isa. Break na yata sila, di ba Kuya Adam? Di mo na girlfriend si Ate Esmeralda. Hiwalay na kayo eh. Hindi naman sumagot si Adam. Inalis na niya ang suot niyang helmet. Inalis ko na rin naman ang sa akin. May iba pa siyang girlfriend. Si Ate Heidi, hinahanap ka nga niya kanina Kuya eh. Bibigyan ka daw niya ng ulam na isda. Muli akong napahinto sa sinabi ng isa pa. Bibigyan ng ulam. Dito rin ba ang bahay ng Heidi na yon? Hindi ko alam yun ah. Hindi niya girlfriend si Ate Heidi. Mag-friend lang sila. May gusto si Ate Heidi kay Kuya. Kinikilig nga siya kapag nakikita niya si Kuya Adam eh. Binuhat na akong muli ni Adam, at hindi pinansin ang mga bata. Kaagad din akong yamakap sa leeg niya. Tinungo na niya ang hagdan at umakyat kami sa taas. Nagsisunuran namang bigla ang mga bata sa amin. Ate Jasmine, hindi ka makalakad. May sakit ka ate. Huwag na kayong sumunod. Baka mahulog kayo sa hagdan. Masungit na saway sa kanila ni Adam. Hoy, baba na kayo. Baka mahulog kayo dyan. May isang matandang babae sa baba, ang samaway din sa kanila. Kaagad din namang nagbabaan ang mga bata. Nagpatuloy ng muli sa pag-akyat ng hagdan si Adam. Nakita mo na kung gaano kaingay dito. Hindi ka makakatulog dito, aniya sa akin. Sinabi ko na diba, sanay na ako sa ganitong klaseng kapaligiran. Pinapasok nga namin ang mga squatters area. Hindi siya sumagot. Nakarating kami sa 2nd floor, at nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kaliwang bahagi. Maraming mga pinto dito. May mga naglalaba pa dito sa balcony na mismong daanan. Marami ring mga nakasampay na damit. Mayroon pang mga nagbi-video na kapitbahay. Maingay nga talaga pero sa dami na ng mga naging misyon ko, iba-ibang lugar at mga tao na rin ang nakasalamuha ko, nasanay na ako. Kaya ko din nang makipagsabayan sa kanila. Huminto kami sa isang pinto. Ikaw na ang magbukas, utos niya sa akin. Mabilis ko namang kinuha ang susi na hawak niya. Kasama ito ng susi ng motorsiklo niya. Kaagad kong binuksan ang pinto at itinulak ito. Bumungad sa amin ang isang studio type na apartment. Walang halos gaanong gamit.
Ni walang kama o mga upuan man lang. Kahit mesang kainan ay wala rin. Pero mayroon namang gearbox sa kaliwang bahagi. Nasa isang tabi sa sahig ang mattress na may kanipisan lang. Naruroon din ang mga unan at kumot. May nag-iisang electric fan pero walang television. May nakita akong maliit na Bluetooth speaker na nakapatong sa ibabaw ng gearbox, at isang malaking picture frame na may larawan nila ni Esmeralda. Hindi pa rin ba niya itinatapon yan? Naririto naman sa tabi ng front door sa kaliwang bahagi ang banyo na nakabukas ang pinto. Nasisilip ko ang loob nito. Nasa kanang bahagi naman sa dulo ang lababo. May kaunting kagamitan din naman doon. Malinis naman ang apartment, tiles din naman ang sahig, at may manipis na kurtina din naman ang dalawang bintana. Ito lang ang tirahan ko. Siguradong hindi ka tatagal dito, aniya sa akin habang pumapasok na kami sa loob. Kahit habang buhay mo pa akong patirahin dito, okay lang sa akin, nakangiti ko namang sagot sa kanya. Niyuko niya ako habang nananatiling salubong ang mga kilay niya. Hinding-hindi mo magagawa iyon. E di pastahan, basta nandito ka lang. Mas lalo namang nagsalubong ang mga kilay niya. Dahan-dahan na niya akong ibinaba sa nakatuping mattress. Pero hindi siya umalis, at nanatili pa ring nakatitig sa akin, sa napakalapit niyang mukha. Gusto mo ba ako? Napahinto ako sa tanong niya at hindi nakasagot. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko habang nakatitig din sa kanya.